Bilang isang ama, talagang nakakadurog ng puso to. Biruin mo, nag-iisang anak mo tapos mawawala sa'yo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Isang napakamakabuluhang tattoo ang isi-share ko sa inyo ngayon. Ito ay isang larawan at huling sulat ng nag-iisang anak na namayapa para sa kanyang ama. Talagang nakakalungkot na istorya. Si client ay dumayo pa mula San Pedro, Laguna papunta dito sa shop natin dito sa Marikina para ipagawa yung portrait at yung huling sulat sa kanya ng kanyang namayapang anak. Nung una, ayoko magtanong sa kanya kasi bilang isang ama katulad ko, iniisip ko pa lang na mawawalan ako ng anak o may mawawala sa isa sa mga mahal ko sa buhay. Parang ang hirap isipin, ang hirap pag-usapan, kaya hindi ko rin alam kung anong nararamdaman niya sa mga oras na yon, kung ano yung mga iniisip niya ng mga oras na yon. Kaya hindi ko talaga alam kung tatanungin ko siya kung ano bang nangyari, bakit nagkaganon, bakit ba nawala yung anak niya. So pinag-isipan ko munang maigi, nakiramdam muna ako kasi hindi ko rin talaga mapigilan yung sarili ko na alamin kung ano ba yung nangyari, kung bakit nawala yung anak niya. At yun na nga, kalagitnaan ng session namin, tinanong ko na siya kung ano bang nangyari sa anak niya. Nung tinanong ko pa lang siya, parang medyo maluha-luha na kaagad siya habang sinasagot niya yung tanong ko. Na ang sabi niya, ang anak niya daw, isang 9 years old, isang batang bibo, sumasali sa mga contest o mga programa sa school kahit hindi nila alam, hindi alam ng parents ng bata, isang batang masigla. Kaya bigla silang nagulat nang bigla na lang daw nag-collapse. Tapos ang findings ng doktor ay lumalaki daw yung puso ng bata. So hindi talaga nila alam na may ganung kondisyon pala yung anak nila, lumalaki daw yung puso. After madala sa ospital, parang hindi nagtagal, talagang hindi na nakayanan ng bata, talagang bumigay na talaga. Ang nakakalungkot pa dito, nag-iisang anak, solo lang siya, kaya talagang napakasakit sa magulang na nawala yung anak niya ng ganong kabilis. Parang kasi napakasigla ng anak mo, di ba? Sumasali pa sa mga programa sa eskwela. Kaya hindi nila maisip kung anong sakit, kung ano bang nangyari, ba't biglang nag-collapse. Tapos sa maiksing oras, sa maiksing pagkakataon, biglang binawian na rin siya ng buhay. Ni hindi man lang kayo nakapagpaalam sa isa't isa na aalis na siya o mawawala na siya. Parang napakahirap, parang ang dami pang gustong sabihin sa kanya, ang dami niya pang gustong sabihin sa'yo, pero wala na, andun na, bumigay na siya. Hindi ka na niya maririnig kahit ano pang sabihin mo, kahit gaano pa ipagpilitan na iparating sa kanya yung pagmamahal mo. Wala na eh, talagang ang bilis, napaka-traidor nung sakit na yun. Masasabi ko talagang napakasakit. Ako bilang isang ama, iniisip ko pa lang, talagang parang hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa akin na gano'n. Mas gugustuhin ko pang mawala yung mahalagang bagay sa akin, o kahit ako, mas gugustuhin ko pang ako na lang yung mawala kaysa sila. Kaya niyan, napakabata pa nila, parang hindi nila deserve mawala kagad sa mundo kasi marami pa silang pwedeng pagdaanan, pwedeng makamit sa buhay, marami pa silang pwedeng gawin, marami pa silang matulungan. Pero syempre, kailangan pa rin talaga natin tanggapin kung ano yung talagang nakatadhana para sa kanila. Yun nga lang, medyo mahirap talaga tanggapin. Ang importante na iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal natin nung nabubuhay pa sila, kahit sa mga magulang natin o sa mga anak natin, kasi hindi naman natin alam kung sino talaga yung mauunang mawala sa atin. Para sa akin, mas gusto ko yung ako yung mauna kesa yung ako yung maglilibing sa anak ko. Alam mo yung hirap na mas nauna pa siya, napakabata pa niya. Alam mo yung hindi na nila magagawa yung napakaraming masasayang bagay na pwede nilang magawa pa habang nabubuhay. Naikwento rin sa akin ni client na matagal niya na talagang gusto magpatattoo kaso wala siya maisip na design. Tapos yun nga, nangyari yung ganitong bagay na wala yung anak niya. Kaya yung portrait na lang ng anak niya tsaka yung huling sulat sa kanya ng anak niya, yung pinatattoo niya. Sinasabi ng iba na kada titignan niya daw yung tattoo niya, mas maaalala niya lang daw yung nangyari na nawala yung anak niya. Pero syempre, kung ikaw yung magpapatato, ba't naman iisipin mo yung mga malulungkot na pinagdaanan niyo sa buhay? Syempre, kaya mo siya pinatato
para maalala mo siya lagi kasi mahal mo siya eh. Kung lagi mo man siya makikita sa balat mo, ang isipin mo yung mga gandang nangyari sa buhay nyo nung nabubuhay pa siya. Yung mga pagmamahal nyo sa isa't isa bilang magtatay, yun yung iisipin mo. Huwag mong iisipin yung nangyari sa kanya. Isipin mo na lang na may mas maganda pang plano yung Panginoon natin, kaya kinuha ka agad siya. Kung malungkot man yung naging pagkawala niya, napakarami naman niyang iniwan na magagandang alaala. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.